Tunay nga na ang Diyos na buhay ay karapat-dapat na purihin at pasalamatan sa oras na ito. Nawa sama-sama tayong magnilay sa mabuting balita bilang pagkaing espiritual na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong patuloy na habag na ipinagkakaloob mo sa amin ay aming pinasasalamatan. Tayo po ay lumapit ng may kababaang loob sa ating Diyos Ama. Ihingi po natin ng kapatawaran ang ating mga pagkakamali, kahinaan, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Sinadya man to, hindi, tayo magpakumbaba sa Kanya. Upang ang banal na Espiritu ay mapuspos po tayo. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanang nagawa. Linisin mo po ang aking puso. Gamitin mo lamang akong instrumento bilang daluyan ng iyong mensahe. Humingi po ako ng kababaang loob at ng karunungan. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Nananalig po ako, O Diyos, na ang iyong Espiritu ay naririto sa Facebook Live na ito. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan ng iyong mga salita ang aming maging kalakasan. Ang gumamot sa aming mga espiritual na sakit. Gayon din, Lord, lahat ng makakarinig ng live o ng replay ng Tuesday Gospel, Lord, bagamat pagod kami sa buong maghapon, maraming salamat. Ito yung sinasabi mo rin na lumapit kami sa iyo upang mamahinga. Pagod man kami physical, pero Lord, yung spiritual namin kaugnayan sa iyo, nawa ito'y hindi napapagod, kundi bagkus ay maging masipag, maging tapat sa iyo. Ang iyong mga salita, Panginoon, ng aming ilaw, nawa anam ng kadilimang dinadala ng bawat tao, ikaw ang magbigay ng liwanag. Magtanim ka ng binhi sa aming puso sa mga oras ito, Lord. Upang naman mga kinakabalahan namin sa aming buhay ay hindi mapalitan ng time namin para sa iyo, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu, ang bawat isa ay lumalapit sa iyo. Ang Espiritu namin at ang Espiritu mo ay magkaisa. Patuloy po kayong kumilos, magpagamot online. Ang lahat ng ito'y danahin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa patnubay ng Espiritu. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah,
Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap na isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Lord. Ngayon po ay October 10, 2023 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. Ito po tungkol sa dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Ang pagbasa ay nagmula po kay San Lucas, chapter 10, verses 38 to 42. Ako nga po pala, Sister Angelica Dorden ng Word of God. At isa po akong Katoliko. Napakaganda po ng ating gospel ngayon dahil habang tumatagal ang panahon, lalong nagiging busy tayo mga tao. Kumbaga, bago pa lang po dumating ang pandemic, talaga namang busy-busy ang tao. Tapos hanggang sa nawala yung kabisihan nung tayo ay na-quarantine at nakulong sa bahay. Pero ngayon, ito na naman, bumabalik na naman tayo sa normal. Lagi na naman busy ang mga tao. Ang tanong, meron pa ba tayong naibigay na oras sa Panginoon sa araw na ito? Ilang oras na lang, mag-October 11 na. Kung loloobin ng Diyos, ipagkaloob sa atin yun. Amen. So, ito pong pagbasa natin sa araw na ito ay may gagamitin ang ating Diyos na daluyan ng kanyang mensahe. At ito po ay si Brother Jerry Viray. Siya po ang gagamitin ng Panginoon ngayon upang anuman ang mensahe na ipagkaloob sa atin ng Diyos, sana mapagnilayan po natin bawat isa. So, tawagan po natin siya sa Messenger. Okay. So, alam po natin na marami talagang umuukupa. Naku, nabura ko tuloy. Maraming umuukupa sa natin, sa oras natin. Kamukha ni Marta na talagang alam niyang darating ang Panginoong Jesus. Okay. At ni Maria, talagang pinaghandaan nila. Pero magkaiba ang kanilang paghanda. Okay, ayaw pumasok. Ayan. Tawagan na muna natin si brother. Okay. Ayan. Magandang gabi po sa iyo, Brother Jerry. Ay, magandang gabi, Sister Angelica. Kumusta na ang anak ng Diyos? Ito pa rin, ganda pa rin. Amen. Okay lang ba ako? Loud and clear ba ako? Opo, malakas po. Pwede na po kayo magsimula. Ayan. Napakaganda nung natin, Kung nga pala si Brother Jerry Duray at naging kasama ko rin po Sister Angelica sa community na lang ang sabihin natin, yung Catholic Lay Preacher of the Philippines. At salamat sa Diyos at ako'y nabigyan ng pagkakataon upang magbigay ng gospel reflection sa gabing ito. Word of God sa ating live sa Facebook. Ito yung sinasabi mo nga dito at pinasa mo na nga, yung pagdalaw ni Jesus.
sina Martha at Maria. Sa buhay natin ngayon bilang isang mga anak ng Diyos, dalawang mukha ang sinasabi rito sa ating Biblia. Sabi dito si Martha at si Maria. Kung si Martha, sabi nga ng ating Panginoon dito sa pinakauli, abalang-abala nga, di ba? Dahil dumalo ang ating Panginoon sa kanilang tahanan. Balit, sabi ni Maria ni Martha na kailangan niya ng tulong dahil nandun ang ating Panginoong Yesus sa kanyang tahanan. Gusto niyang makatulong ang kanyang kapatid na si Maria. Subalit sinasabi ng ating Panginoon, sabi nga niya, mas importante yung pakikinig, di ba? Titingnan mo rito, si Maria ay nakikinig sa mga tinuturo ng ating Panginoon. Nagtuturo siya dito sa verse 39. Sabi niya rito, si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig. Wow, di ba? Samantalang si Martha, abalang-abala, pwedeng matatakot dahil ang Panginoon ay nasa kanyang tahanan, kanilang tahanan. Simulan natin dito sa buhay ng isang tao. Si Martha ay bilang isang lingkod din siya ng Diyos, pero ang focus niya sa buhay na ito ay yung pagkaabala niya. Halimbawa, bigyan kasi hindi lang naman actualing para kay Martha itong buhay natin dito sa mundo. Halimbawa, ang unang iniisip ni Martha rito sa atin, general na usapan, pwedeng iniisip ni Martha yung trabaho niya para sa kanyang pangangailangan sa araw-araw. Pwedeng meron siyang negosyo, nag-aalala siya masyado, baka nawala siya sa focus. At pwede rin naman para sa mga bagay na pangangailangan nga ng kanyang pamilya. At itong bilang tao, nandun sa kanyang pagkatao o sa kanyang puso yung pag-aalala. Baka darating ang bukas, wala silang pera, walang makain, kumbaga yung kanyang bilang isang tao, yung alalahanin niya masyadong napopokus sa makamundong bagay. Amen? At siyempre, si Martha pa rin na talaga namang na alam niyang nandun ang ating Panginoon sa kanyang tahanan, nandun yung medyo gusto niya magbigay ng ang tinatawag dito, magkaroon siya ng importansya dahil sa pagdalo o pagdalaw ng ating Panginoon sa kanilang tahanan, gusto niya magpakitang gilas, kumbaga. Kung itong si Maria, nais niyang maupo. Maupo at makinig. Itong si Maria naman, sa kanyang bilang isang lingkod o at mananampalataya ng ating Panginoon, yung kanyang puso nandun na sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto niyang makinig dahil ang mabuting balita ay dala-dala ng ating Panginoon sa kanilang tahanan. Kumbaga, inuuna niya yung salita ng Diyos at hindi siya pumopokus sa makamundong pangangailangan niya dahil ang Panginoong Jesus punta sa kanilang tahanan. Siya naman lahat ang nagbigay nito Kumbaga, manalig ka lang sa ating Panginoon, sabi nga niya, di ba? Ang lahat ng pangangailangan mo ipoprovide niya. Siya yung good provider natin, si Lord Jesus, di ba? So kung titignan mo yung dalawang ito, magkaiba talaga. Baka yung bilang tao, si Maria, pero isang si Martha, pero itong si Maria bilang isang lingkod, o alam niyang nananalig siya na ang Panginoon o kanya kapag sumunod siya sa Panginoong Jesucristo, ang pangangailangan niya araw-araw ipoprovide ng ating Panginoon. Kumbaga, sa buhay natin ngayon, titignan mo yung dalawang ito, si Maria talaga namang gusto niyang makilala pa ang ating Panginoon sa kanyang paglilingkod. Gusto niya sa tuwina na kinig siya sa ating Panginoon dahil ang salita ng Diyos ang siyang sabi nga sa Psalm o awit 119 verse
verse 105. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw o liwanag sa tao. So yun ang gusto niya mangyari. Magkaroon siya ng liwanag, magkaroon siya ng ilaw. Kaya binibigyan niya ang importansya yung pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya kung titignan mo ang dalawang ito, magkaiba talaga. Isang maka-Diyos, isang makamundo. Pero bilang tao naman, siyempre, meron naman part na kung hindi mo pa talaga ibinibigay o sinusuko ang sarili mo sa ating Panginoon, meron kang pag-alala bilang isang tao. Pero, sabi nga, kung ikaw ay talagang lingkod ng Diyos, Lord, bahala ka sa akin na. Bahala ka na bukas. Basta ako susunod sa iyo. Basta ako maglilingkod sa iyo. Alam mo ang aking pangangailangan sa araw-araw. Ibibigay mo ito ng siksik at ibig at umaapaw pa. Amen? So si Maria dito, ang siya talaga namang pumukaw sa kanyang puso ang salita ng Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo sa pagdalaw nila sa kanyang tahanan at siyempre bilang isang lingkod, siya pa rin ang kanyang talagang gagawin yung ang makinig, di ba? At ang katuruan ng ating Panginoon ay tanggapin niya sa kanyang puso upang sa ganon, sa darating pang-araw, ang Lord naman talaga ang magbibigay sa ating pangangailangan. End of my share. Ay, thank you. So, yun nga. Itong dalawang babae na si Maria at si Marta, pareho naman talaga silang kumikilala o naglilikod sa Diyos. Sandali lang po, medyo malulobat yung cellphone ko Saksak lang natin, charge yan. So, maraming pong salamat, Brother Jerry. Amen. Amen. Okay. Okay, God bless. So, balik po tayo sa kanina. Okay. So, yun nga po, no, tulad ng sinabi niya na masyado tayong busy sa ating buhay, kamukha ni Marta, nandiyan ang Panginoong Jesus, mas parang pagod siya sa pag-iintindi ng yung papakain sa Panginoong Jesus. At maaari natin sabihin na hindi lang sa ang Panginoong Jesus ang iniintindi niya, kasama ang mga alagad ng Panginoong Jesus, kaya talagang aligaga. Pero for summary na lang po sana, yung sa araw-araw, ang maganda po siguro piliin natin kung ano yung mabuti at kung ano yung makakabuti sa atin. At yun nga, pinili ni Maria ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Sana tayo din, pinipili natin laging makinig sa mabuting balita everyday. Para sa ganun naman, lagi tayong napapaalalahanan ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Amen? So, sandali lang po yan. Pasensya na, ganyan talaga pagka-live. Amen. Sana nga po gagamitin ko StreamYard. Kaya lang, nasanay kami ni brother. Pag si brother kasi, Jerry ang guest ko, Facebook lang kami. Amen. So, ayan po, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat sa iyong mensahe. Tunay nga, Panginoon, na marami kaming kaabalahan sa bawat araw at nakakalimutan ka namin. Ikaw na nagbigay ng oras, pero binabaliwala namin ang oras, O Lord. Lord, nawa, maging kamukha kami ni Maria na handang mag-focus, magpakumbaba, na makinig sa iyo. Nawa, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na abala sa mundong ito ay makita ang tunay na mahalaga sa bawat araw. At yun ay ang piliin ka, Panginoon. Lord, ganyan din po, pinapanalangin ko po ang mga taong may karamdaman, mga taong nahihirapan pisikal. Alam ko, Lord, na ikaw ang Diyos na manggagamot. Pero higit sa lahat, Lord, maraming tao na walang sakit pisikal, pero ang dami-dami naming sakit espiritual. Lord, ang iyong salita, ang maging maintenance namin sana upang hindi kami mahulog
sa pagkakasala na magdadala sa amin sa sakit na makapagpapalayo sa iyo, Lord, ang spiritual illness. Kayo din, Panginoon, dinadalangin ko po ang buong mundo, mga bansang nagkakaroon ng gera, Lord. Nawa, Panginoon, ipuin mo ang mga taong nagkakaroon ng galit sa isa't isa upang mahinto na ang gerang ito. In Jesus' name, Lord, kapayapaan, nawa ang maghari sa kanila. Gayon din po ang aming bansa, Panginoon. At hindi lang, lahat ng tao, Lord, dinadalangin ko na bagamat wala kaming gerang pisikal, pero alam ko, Lord, na gerang spiritual, araw-araw ang aming hinaharap. Nawa ikaw ang aming maging sandata, Panginoon, upang mapaglabanan namin ang digmang spiritual sa bawat araw, Panginoon. Nawa ilapit natin sa Panginoon na kamukha ni Maria na lumapit po tayo sa Kanya at makinig sa Kanyang mga aral sa atin. Magkaroon sana tayo ng puso sa ating Panginoon. Di namang puso, kundi oras sa pakikinig sa mabuting balita. At dinadalangin ko din po ang bawat pamilya, nawa, mapuno ng pagmamahalan, ng pag-unawaan, patawaran. Dinadalangin ko po ang pamilya ni Brother Jerry, Brother Derek, Brother Reynaldo Tan, ni Sister Delia, at lahat po na makakarinig ng mabuting balita. Nawa, patuloy mo po silang bigyan ng gabay spiritually. At marami pa silang mahikayat sa iyo, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, muli sa binhi na itinanim mo sa aming puso. Lagi po sana naming maalala na sa kabila ng aming pagiging busy, huwag ka naming makalimutan. Nawa maging busy kami sa makita ang daan patungo sa iyo. Sana po i-share natin itong Tuesday Gospel sa ating timeline, sa ating group chat, o kung sa kanino mang gusto nyo i-share. Sama-sama po natin i-viral ang mabuting balita. Pwede nyo pong i-replay yung Daily Gospel. Pwede po kayong mag-open sa account ko sa Facebook, Angelica Dorde, ganun din po sa YouTube. At kung gusto nyo pong mapasama, maging member ng group chat namin sa Word of God, pwede nyo po akong i-PM. Pwede rin nyo po akong i-PM kung gusto nyo meron po kayong prayer request. Yun nga sinasabi ko, share the Daily Gospel. Importante po yan, no? Huwag tayo masyadong busy, puro chismis ang i-share natin. Ang mabuting balita, i-share po natin sa ating kapwa, no? Lalo na sa social media na napakadali na ma-share ito. At kung lolobin po ng Panginoon na ibigay sa atin ng Wednesday, ang October 11, 2023, Wednesday Gospel, makakasama po natin si Brother Reynaldo Tan. Alas 6 po uli ng gabi. At ito, ang gospel po bukas ay ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Mula kay Lucas, chapter 11, verses 1 to 4. Maraming pong salamat, and to God be the glory.